Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Diba? Papatunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin. Pero kung nag-usap kayo ni Kong Alvin at Kong Manley, ano yun? It's just a small talk lang. Hindi, lagi naman kami nag-uusap eh. Parang ang pinag-uusapan namin, paano ba masusolve itong problema ng tiwala ng tao sa House of Representatives at sa aming mga congressman. Yun ang pinag-usapan namin always kahit kahapon na hindi naman, we cannot do change just for the sake of changing. Kasi ang audience dito hindi na kaming mga congressman, diba? It's not about us congressmen. It's about kung ano yung tingin ng tao doon sa gagawing reforma dahil na nga nagka-problema dito sa issue ng previous budget. So yun ang pinag-uusapan namin, ano kaya mangyayari kung si ganito, ano kaya mangyayari kung si ganyan. Ang conclusion namin tatlo is, tulad na sinabi ko, tulad na sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan. At saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So nga po, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako. At least meron siyang paulit-ulit yun na sinasabi na pangit kung siya yung papalit kasi siya yung pinaka-vocal. So at least meron siyang paninindigan. Sana nga, tingnan natin kung talagang ang paninindigan nito hanggang dulo. Di ba? At least maganda yung sinasabi niya. Hindi siya papayag na siya yung papalit. Hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa offer. Sir, may numbers ba? I mean, from what you've heard, may mga numbers ba na congressman na gustong magpalit leadership? Alam naman natin realidad ng speakership. Di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero. Wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Di ba? The most important vote is not inside the House of Representatives. Yo, that's the truth. It's out of respect. Di ba? Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. So, ayaw naman namin gumalaw ng, sa tingin namin na, hindi pa pwede. Pero kung kasama niyo si President ng weekend, napag-usapan ba? Alam mo, okay, let's put this on record, no? May mga times na, hindi man lagi. Pag meron akong na-observe na sa tingin ko makakatulong sa programa ng gobyerno, minsan sabihin ko, Mr. President, pasensya na kayo, unsolicited suggestion. But with regards to affairs of the House, from the time na naging congressman ulit ako, 2022, I have never texted him about the affairs of the House. Dahil nung 19th Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House kay Presidente. That's honored. Pero
sir, parang nandun pa yung birthday. Hindi naman. That's not the proper... And even I don't text him and I don't open up a conversation with him regarding the house. So, never ko ginawa yan. Out of respect to the leaders of the house. Kung may pangalan kayo bang pangalan mo na possible candidates for this meeting? Meron, diba? Meron. Hindi, kayo na lang mag-ano. Huwag niyo naman pasuin yung ano. Baka naman yun ang sunod na siraan, di ba? Eh, pag pinaso nyo naman yung sa tingin nyo magiging speaker, di ba dyan na nagsimula yung problema ko nung kalang kumakandidato ako ng speaker. Ako yung ginawa ng negative propaganda. Nung akalang si Albi, siya naman dinira. Eh, huwag nyo naman pasuin yung mga posibleng maging speaker. Ay, si Albi, kung lagi naman kami nag-uusap pag nandito, si Pico, kanina, kausap ko siya. Kausap ko si Pico kanina. Kung meron kayong nakuha info na mabilib daw po si House Speaker, at ang papalit daw po si Deputy Speaker Borgi. Sir, kailan ko ba sagutin yan? Kasi may info kasi. Ako, again, this is my own humble opinion. Having one vote in this house, I don't think a leave would look good. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ang ibig sabihin ng leave, di ba? So, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Again, that's my own opinion. Kung yung mga issue sa gulong-gulungan about the house leadership, is it because na of the clamor yung galing ng tao sa mga nangyayari flood control funds? Especially malapit na yung September 21 protest na of course baka sumabog into yung rally na baka maka-apekto sa operation ng Pilipinas. Hindi, yung sinasabi nyo, is it about yung change of leadership? Is it about the issues of the 2025 budget? I think so. And that was my stand, di ba, on day one, nung botohan pa lang ng speaker, yun na yung sinabi ko nung ano pa lang, July 28 before the SONA. That was my reason for not voting. So baka naman yung iba na-realize na nila na hindi na talaga pwedeng paano ba sabihin natin? Siguro na-realize na talaga ng iba na talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na wag harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng paramihan na kailangan na harapin yung issue na ito. At hindi na pwede. I mean, Alam mo, tinding karma yan. Pagkatas din yung gipitin si BP Sara Duterte. Kaya kanina iba na tono nung isang babae dun eh, di ba? Dun sa yung kagabi na kahapon na tungkol doon sa issue ng budget ng VP. Yung isang babae doon na dating anti-Duterte, anti-BP Sara Duterte yun. Kahapon talagang dun sa pagdinig ng budget ng OBP na nandun si BP Sara, kulang nila lumuhod sa harap niya eh. Na parang pusang gumaganon-ganon. Yeah, parang ganun eh. Ang pumapalag lang doon, alam naman natin, yung mga galing sa bundok. Pero yung ano, kaya nga alam mong magkakaroon talaga ng palitan. At ito may matinding balita na lumabas. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Oh, ayan. Oh, nako, enjoy yung dalawa. Oh. Ay, nako po. Anong sabi dito, mga kababayan? Mga jet, chopper ni na Romualdez Zaldico, sinipat ng Malacanang. Anong sabi ng sinipat? Klaruin mo, Banat Bay. Baka mo yung sabihin, ano yung sinipat? Ano? Sabi dito, inimbestigahan na mga luxury jet at helicopter na pamamay-ari umano ni House Speaker Romualdez at Zaldico. Gago! Hindi kurap ang ating mga mambabatas. Hindi kurap ang mga leader natin sa Kamara. Sadyang meron lang silang jet. Sadyang may mga helicopter lang sila. Hindi po sila kurap. Ayon sa source ng bilyonaryo na nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet. Gago! Isang pre-owned G150 na pumapalo umano ang halaga na hanggang $8 million. Dolyar po yan, dolyar. At isang G550 na umaabot naman ng
$35 million. Ang lupit, ano? Gago! Huwag nyo naman kagad husgahan na korap sila. Huwag nyo naman kagad husgahan na ninakaw nila sa tax ng taong bayan. Yan po ay sariling pagod po nila at sariling trabaho nila. Hindi po sila magnanakaw. Gago! Binili umano ni Romualdez sa mga ito mula sa ultra-billionaire na si Lucitan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Libre parking buti pa siya, mahal ng parking ngayon. Samantalang sa kaso ni Ko, sinimulan na umano nito ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet na mamahaling jet at chopper bago pa man ma-crackdown ng individual na sangkot sa flood control. Uy, nailipad na. Gago! Uy, kung totoo yan hindi ako nagsabi niyan. Abante News yan, no? Abante News. So, kung totoo yan, Zaldico, meron ka na palang eroplanong pabalik papunta sa hearing natin sa October 16. Pwede na tayo mag-hearing. Kasi nailipad mo na daw yung helicopter mo tsaka yung jet mo. So, wala ka ng problema ang ticket pabalik. Diba? Hindi, October 16 po hearing namin sa Legazpi, So, pagka kayo na lang pong bahalang pumunta doon. Kung gusto niyo makita si Zaldico ng personal, doon po sa October 16. Punta po kayo doon. Batay sa mga dokumentong nakuha ng source, ang Misibis Aviation and Development Corporation na pagmaaari na umano ni Ko ay nagsimula ng iproseso ang pag-deregister ng kanilang fleet, lalo na yung Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng 36 million. Gago! Hindi, huwag nyo naman masyadong hinuhusgan. Hinuhusgan nyo naman na korap siya. Hindi naman siya korap. Galing naman, alam mo, negosyante naman si Zaldico. Ano talaga siya? Meron naman siyang lehitimong negosyo. Hindi naman porkit nakabili ng jet at saka ng helicopter, korap na at magnanakaw na. Mantakin mo, magkano lang naman yan? $36 million. Magkano lang yan? Ang dami nilang negosyo. Di ba? Huwag naman yung pinagbibintangan na korap kagad. Hindi porket may jet, merong eroplano, ninakaw na kagad sa tax natin, Putang ina, shit. Buti na lang. Hindi. Hindi kasi minsan pumapasok yung espiritu ni Juan de la Cruz sa akin napapamura bigla. Hindi kasi alam mo mahal-mahal din na naman ng tax di ba? Tayo nagbabayad tayo ng tax talagang taon-taon yan. Yan ang hindi natin yan talagang nagbabayad tayo ng tax. Ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Sa liham ng chief pilot ng Misibis Aviation na si Captain Elvidio Palaganas sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, humiling ng major modification ng export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Huli ka. Huli! Nakuha umano ng Misibis Aviation G53 tail number RPCH 575 noong Hunyo 2024. Ang naturang jet ay 18 na taon na at dahil nang ginamit ng executive jet shares, Gulf Air Asia at isang pinangalan ng Philippine operator. Pinamumunuan umano aircraft leasing ng business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Naku po! Binuking nyo na. Huwag nyo na binubuking. Sama na ugali ng Abante, binubuking. At nag-iisang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Samantalang, nakakuha rin ng source ng bilyonaryo na mga larawan ng 5 pang. Anak ng tutsa yan. Hindi yan ninakaw, hindi yan korupsyon. Hindi yan ninakaw sa Kaban ng Bayan. 5 pang private jets at 5 luxury Bell helicopter sa ilalim ng Misibis Aviation. Soto, di ba galit na galit kayo kay Diskaya doon sa maraming luxury cars? Di ba? Soto, makinig ka. Ito, hindi lang luxury cars, luxury jet and luxury helicopter. Balita ako may lagay sa helicopter. Baka gusto mong tingnan to. Kasi ito yung tinuro ni Diskaya. Ang focus mo pa rin yung kapwa senador mo.
Gago! Ginamit umano mga helicopter para sa mga bisitang papunta sa 5 ektaryang Misibis Luxury Resort ni Cosa Albay. Uy. Gago! May resort pa, ladies and gentlemen. Hindi po sila kurap, huy. Huwag niyong pinagbibintang ang kurap yan. Mayaman lang talaga yan. Walang ninakaw sa bayan yan. Yan po ay galing sa sarili nilang bulsa. Huwag yung pinagbibintangan ko porket merong resort, porket merong helicopter na inililipad yung mga guest nila. Hindi ibig sabihin ninakaw yan sa gobyerno. Yan po ay galing sa negosyo nila. Huwag yung pinagbibintangan na galing yan sa tax natin. That is not, that is not right. Hindi yan korupsyon. Hindi yan galing sa budget sa 2025 budget. Gago! Hindi po yan galing sa flood control project, kaya huwag niyo pinagbibintangan. Gago! Kasi naano ko eh. Nababasa ko yung mga inasa isip nyo. Na sinasabi ninyo, kurap yan si porket maraming helicopter, tsaka marami resort pa. Gago! Obvious naman kayo na ganyan ang nyo, yung pagkiling nyo kay Zaldico eh. Antayin nyo muna umuwi. October 16, tandaan ninyo sa Legazpi. Legazpi Court, October 16. Uuwi yan. May hearing kami. So pag umuwi yan, salubungin niyo ng red carpet. Wag red tomato. Wag red tomato ang red carpet. Baka mamaya salubungin niyo ng kamatis yan. Wag. Kailangan red carpet. Tandaan nyo, their name is the name that you cannot mention. Di ba? The name that cannot be mentioned. Di ba? Yan ang katotohanan, ha? Kaya please lang, VIP treatment dapat yan, di ba? Pero alam mo, meron pa tayo isang titingnan dito na ito talaga matikas din itong taon to eh. Grabe ho ito magsalita kay sabi nila may sintu-sintu daw to. Sabi nila may tama daw to. Tingnan nga natin kung may tama. Sir, anong sagot nyo dun sa ikapelda na ethics complaint against yung former party mates po? Okay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain? Okay. Go. But right now, our country is facing a very difficult issue in corruption and everyone's in panic. The administration is panicking, the President Marcos is panicking. Really? How did you know? Siguro may alam to. Alam mo kung bakit? Matindi yung intelligence itong batang to. Sabi ko sa inyo, matindi yung intelligence. Alam mo yung pusa niya? Yung pusa niya, kaibigan niya yung pusa doon sa Malacanang. Tapos, nakita sila nung puting ahas. Asan na pala yung puting ahas na yan? Asan na yung puting ahas? Yung puting ahas, nakita sila. Tapos sinumbong doon sa pusa doon sa Malacanang. Tapos yung pusa sa Malacanang bumiyahe. Kinausap yung pusa niya. Ikinuwento na nagpapanik na daw sila. In panic, AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila, kung poprotektahan ba nila si Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa corruption. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. And as the leader of the deputy speakers, Speaker Martin Romualdez showing that uncertainty to Speaker Puno probably also led to his decision to do that, because it's a very rash decision, since under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. Alam mo, at yan yung kinatataka ko, ladies and gentlemen. Pinupuna siya, ini-ethics complaint siya nung si Puno, at sinasabing ito yung mga dahilan. Tapos yung mga dahilan na yun during the campaign. Sabihin, hindi pa congressman ito. So, nung naging congressman, bakit nyo pinayagang pumasok sa NUP? Kung talagang seryoso kayo na ayaw nyo itong tao na ito. Hindi. Pinasok nyo sa NUP, ginawa nyo pa siyang leader. Di ba? Kaya nga kaplastikan. NUP, puro kayo plastic. Totoo lang, plastic kayo. Anong ginagawa sa plastic? Huwag nyo sinusunog yun, ha? Delicate yun. Hindi, plastic talaga po kayo. Yan ang katotohanan. Kasi, ang linaw-linaw po eh. Yung mga picture, mga video na ginawa nito nung siya ay nangangampanya pa, yung mga babae, ganyan-ganyan, that's before the election. Kinonfirm din niya.
Yung mga picture na yan before election. O sige, sabihin na natin, kahit na. Oo. O bakit nyo tinanggap sa NUP? E di sana noon pa lang, hindi nyo na tinanggap. E tinanggap nyo pa eh. Tapos porket nagsalita against the speaker, ethics ninyo? Oh. Gago! Wala pala kayo. Wala pala kayo. Yan ang katotohanan. That's the truth. Kayo ay mga plastic. And as you can see in his press conference, he also stated that there are issues questioning my mental health and plenty of other issues involving me inciting to sedition. And I think, as far as I'm aware, and as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment. And I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the House whatever decision the courts will decide or the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving, because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. That will be all, and thank you. Na po ba si Deputy Speaker Puno after po nung in-announce niya na magsasampa sila ng ethics complaint po? No, we haven't spoken. Sir, yung post nyo, supposedly joking about the house being burned down, do you think it's enough proof para sabihin na kayo ay nag-incite sedition? The thing is, a large majority of Congress do not believe that the protest will escalate. And that's because they do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion. And I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government institutions. Kung what was your side of the story? Kasi kahapon sabi ni Kong Puno, you stormed down the office of the majority leader and campaign to be speaker. You asked daw yung mga members in that room na inoperan mo daw silang maging deputy speaker o sumama sila sa'yo. You were gathering signatures daw after. Your side of the story, Congressman. Please continue. Okay. So my side of the story is, what he said was mostly correct, but the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them, instead of the deputy speaker system that we have now, where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker, Martin Romualdez. And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. But do you have the numbers already, Congressman? Well, The numbers? we're getting there. Just wait and see. Do you have a ballpark figure kung ilan na po yung siguro yung sumusuporta sa inyo? It's hard to say. Maybe 1 or 2. Sabi ni Congressman Puno, you are not well. How do you... Oh, ha? Oh. Tinawanan kayo. Oh, maybe 1 or 2. Meron ako. Oh, mga dalawa siguro ganun. Mismo no? Well, as I've said, mental health accusations, when you are not a mental health professional or even like any sort of medical professional, is very unprofessional. So let's just say that he's free to think whatever he wants. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. Pero are you unwell po? Are you unwell po? Am I? I do not believe that I am unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. Sir, ano bang reason lang para, o ano bang factor lang para mag-stop kayo daw sa pag-post? What do you mean? Anong pwedeng mangyari just for you to stop posting? I will stop posting when they declare our democratic right to criticize our government as unconstitutional and illegal. That's what will happen. As long as I have the democratic right to criticize this government, I will continue speaking out against the corruption that I see. Pero sir, si Congressman po, hindi naman tungkol sa yung sinasabi niyo, hindi naman siya about the criticism, rather the actions that are unbecoming of a lawmaker. Yung po yung sinasabi niyo. Well, it's always a matter of interpretation. The House Ethics Committee will decide whether or not my actions were unbecoming of a lawmaker.
Question lang, because it was also pointed out by... Alam mo, nasobran lang sa talino itong batang to. Mahirap talaga pag nasosobran. Kaya sabi ko sa sarili ko ng bahagya lang. Pag sobra-sobra, delicates. Kaya nung bata ako, sabi ko, ayan. Sabi ko dun sa teacher, pwede ba late na lang ako papasok? Bakit? Sabi sa akin ng teacher, sabi ko, ayoko kasi sumasobra ng talino. Kasi nasisira ulo ng mga sobra talino. Gusto ko bahagya lang katalinuhan na makuha ko galing sa inyo. Sabi naman ng teacher, ganun ba? O sige, huwag ka nang pumasok. Ayun, binagsak ako, animal. Gagong puta! Yes po, na you could have said it in a privilege speech. Do you have like any scheduled plan for your speech? Or Well, actually, last week I planned to have a privilege speech about the issue before I openly spoke out against Romualdez. But Majority Leader Sandro Marcos advised me not to do so. Bakit? Sunod-sunuran ka pala eh. In-advisean ka lang ni Sandro, inggit lang siya yun. Kasi kaya mo mag-speech, siya hindi. Oh, totoo yan. Kaya, Because there's a possibility of a complaint being filed in the House Ethics Committee if I were to make a privilege speech against that. Are you willing to submit any medical records to prove that you're well? Kasi ang sabi nila kahapon, the members of the who are unwell and parang you're not behaving. Medical records? Well, firstly, medical records are purely confidential. So unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. But are you willing to voluntarily give this? That will set a bad precedence if we do that, because anyone who is accused of having a mental health condition must now present their medical health records. That's not the type. Galing nitong batang to, no? Hindi, ang talino niya eh. Di ba? Hindi niya napapansin, ang talino niya. Magaling siya, matalino siya. Obvious naman eh, sinasabi niya, di ba, na parang, sandali, kung pumayag ako dyan, di magiging precedence na yan sa lahat ng tao na mag-akusa na may problema ka sa utak, mag-submit ka ng medical Hindi, di ba? Hindi pwede yan. Dapat may court order. So yun ang sinasabi niya, magkaroon muna kayo ng court order bago kayo mga utos. Utos kayo ng utos eh. Iba kasi dyan, utos lang ng utos. Kala mo kung sino makautos eh. Country that we want to make. It's not the type of system we want to make, because anyone could just keep calling someone mentally unfit or unwell. Paglaban mo yan. It will force that person to Hindi, kasi baka mamaya have to publicize all of their medical conditions. Will you abide with the Ethics Committee's decision just in case? Yes, what I've said, I'm willing to lose my position as a House representative if the Ethics Committee deems it necessary and just. Sir, may mga allegations lang din, or mga insinuations na may mga kumukumbas daw sa inyo or may mga tao daw na susulsul sa inyo. Your reaction to that, Congressman? Who do you believe those people are? That's my question first. kumukumpas? Insinuations? No, I'm completely acting out of my own volition, so please do not involve my family anymore. Kasi nadami din si Mayor Jenny at yung kapatid ko si Vice Mayor Del Berzaga. And hopefully, to ease their stress and to ease their tensions, I want to say that everything is my actions. The Mayor and the Vice Mayor has also cautioned me not to push through with this, with my campaign against Martin Romualdez. Ayan, malinaw na malinaw. Ako sa tingin ko, matalino siya. Medyo nasosobra lang. Sobrang talino na minsan mapapagkamalan mo tuloy na may tama. Ay kayo naman kasi, ang problema kasi porket hindi norm. Ibig sabihin, hindi yung same natin. Hindi ba kasi may mga kanya-kanya tayong trip sa buhay eh. Di ba? Trip nito, ganito. Trip nito, ganito. Pag hindi natin same ng trip, parang ang dating sira ang ulo. Di ba? Hindi ganun. Wag ganun. Nagkataon lang maraming kayo na magkakasama, magkakapareho ng trip. Pero kasi iba halimbawa ako, di ba? Ano trip ko? Ayoko na may asawa, ayoko na may jowa. Gusto ko single lang. Gusto ko yung relax lang sa buhay. Trip ko to eh. Sabihin, si Raulo ko. Hindi, di ba? Hindi ibig sabihin ganun. Pag ayaw mo nang may kausap, may kasama, hindi ibig sabihin si Raulo ka na.
Minsan kinakausap ko na lang si ChatGPT. Usap na lang kaming dalawa. Ibig sabihin, si Raulo rin ako noon. Hindi, ganun lang yun. Kanya-kanyang trip lang.